kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa... Aw, grabe. Manlalaki ang mata mo sa bagong pasabog ni Alcantara. Hindi ka pa man nakakabawi sa huling balita, may bago na namang pasabog. Pero teka, hindi ito basta chismis lang. Simula pa lang, ramdam mo na ang bigat. Isang dating DPWH engineer ang nagsalita, si Henry Alcantara. Hindi na niya kinaya ang konsensya at lumulwak ang lahat ng sikreto. Pero hindi lang ito tungkol sa simpleng anomalyang narinig mo na. Ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million. Ang una po. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Si Bong Revilla kasama? Yes, tama ang narinig mo. Ayon kay Alcantara, may 500 milyong budget insertion na nauwi raw sa kickback. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 20 para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Pero teka muna, hindi lang si Revilla ang nasabit. Sunod-sunod na pangalan ang lumabas. Bakit parang mas lalong sumisikip ang dibdib natin habang napapanood natin ito? Dahil may mga sumunod pang mga pangalan: Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Saldico at Mitch Kahayun. Lahat daw konektado sa parehong modus. Pero sino nga ba ang pinakamalakas dito? Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa kay Senator Jingoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Ito po ay 7 project, mayroon pong tatlong 60 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million, na may kabuang 355. Pangapat, Congressman Saldico. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Pagkalipas ng higit kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million ang una po. Piles of cash, viral photo at ang 20% cut. Naalala mo yung viral na litrato na puro salapi ang nakatambak sa mesa? Sabi ni Alcantara, yun daw ang 20% cut ni Saldico para sa 35.24 bilyong piso na insertions mula 2022. Nakakagulat, pero teka, hindi pa dyan natatapos. Noong 2022, ang kanilang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Kung makikita nyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Assistance na 600 milyong piso kay Joel. Narinig mo na ba ang tungkol sa multi-purpose building sa Bukawi? Doon daw napunta ang pera, pero at ito ang nakakilabot. Sabi ni Alcantara, hindi raw alam ni Joel Villanueva na galing pala ang pondo sa flood control budget. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control. Paano na ito? Kung totoo ang mga sinasabi niya, ibig sabihin may mas malalim na sistema ng kickbacks na nangyayari. Hindi lang sa iisang proyekto, kundi sa maraming flood control projects. Therefore, ang tanong ngayon, sino ang magsasalita pagkatapos nito? Ilalabas ba ang ebidensya sa publiko? O tatahimik na lang ang lahat gaya ng dati? Nakakapagod isipin na tila wala ng hustisya sa mundo. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may magandang balita. Ang ating Panginoon Jesus ay buhay at siya ang tunay na hukom na makatarungan at mahabagin. Sa Gawa 17 verse 31 sinasabi,
sapagkat itinakda na ng Diyos ang isang araw na hatulan niya ang sanlibutan ng may katarungan sa pamamagitan ng isang taong kanyang itinalaga. Ipinatunayan niya ito sa lahat ng buhayin niya mula sa mga patay. Oo, darating ang araw ng hustisya, pero dahil mahal ka ng ating Panginoon Hesus, binibigyan niya tayo ngayon ng pagkakataong lumapit sa Kanya. Hindi para katakutan siya, kundi maranasan ang pag-ibig, biyaya at awa niya. Kaibigan, imbes na lamunin tayo ng galit at takot sa nangyayari sa paligid, bakit hindi natin isuko sa ating Panginoong Diyos ang ating puso? Lumapit ka sa ating Panginoon Hesus ngayon. Tanggapin mo ang Kanyang pag-ibig at kapatawaran. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, inaamin namin na maraming mali sa mundo at pati kami ay nagkakamali. Nilalapit po namin sa inyo ang aming puso. Linisin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at lakas na gumawa ng tama. Tulungan niyo kaming magtiwala sa darating na araw ng hustisya at habang buhay kami lalapit sa aming Panginoon Hesus at siya ang aming susundin. Patnubayan niyo rin po ang mga nanunungkulan at mga dating nanunungkulan sa aming bayan na tumalikod sa mga pagkakasala at tanggapin din ang aming Panginoon Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.